ba itong video, tay? Nakakuha lang po ng anak ko sa TikTok po. Matagal na po niyang ginagawa sa amin yan. Ilang beses na po ako pinagluluko. Napakasakit po yung nakita po namin sa TikTok. Nag-iyakan po yung mga anak nyo. Tapos po, Anong tapos? Ma'am, kayo po magre-react. Bakit niyo po ginagawa to sa pamilya nyo? paano pong nagiging ginawa? Ay, dalawa pong abroad po. Winaldas lang po niya, nagkasasyabu niya. Ma, ikaw yung may gawa, ma. Huwag mo naman nun si Diyos ko, Papa. Tintin! 2017 pa kaming hiwalay. Bakit nga ngayon lang kayo nagkakakulong nandito na ako sa abroad? Ma'am, bakit niyo po nasabi na nagda-drugs po itong si tatay? Kulong po siya dahil po sa pagsasyabo. Pero bakit po kayo nakulong, sir? Sir, pero nung napa-drug test na po yung papa ko, negative po si Papa. Kaya napakawalan. Hindi po, nakulong pa din po si Papa na may isang taon. Pinansyal po namin si Papa. Pero Ma'am May, iniba mong usapan, bakit po meron kayong lalaki doon po sa video? May kinakasama po ako pero matagal na po kaming hiwalay niyan. Ma'am, kung talaga hindi na kayo pwedeng magsama, hindi ko namin kayo pipilitin, ma'am. Ang sa akin lamang, pag-usapan na lang po natin yung mga bata, ano po, kung paano nyo po matulungan, masustentuhan yung mga pangangailangan ng bata. Okay, ma'am? Kinukuha ko naman po mga bata. Bibigyan ko kayo ng puhunan para sa inyong apat na mabubuhay kayo ng maayos. Tapos pa-deport natin si mama mo. Ano sa palagay mo? Sir, huwag na lang po ma-deport kasi kawawa po yung bata. Napakadakila mo. Alam mo, iniisip mo yung iba, hindi lang kapakanan mo at sa kay mga kapatid mo, pati yung kapatid mo sa kabila. Namin ka ng pwesto, lahat po kami nang bahala mag-set up, okay? Salamat. Sige, okay? Ano ho ang nangyari sa punto ho kayo nagkaroon ng problema at nagkaroon ho kayo ng hindi pagkakaunawaan kung kaya hindi na po kayo magkasama ngayon? Dati po, ma'am, ay okay naman po kami nung siya po ay nasa ibang bansa. Ngayon po, nung ako'y nakulong po, ay doon po nag-umpisa ang aming hindi pagkakaunawaan. Nalaman ko na lang po na kung sino-sino na lang po nagiging kasama niya na mga lalaki. Tapos yung mga anak ko na lang po ang dumadalaw sa akin. Itong mga anak ko po ay doon na po tumira sa aking bianan dahil ayaw ko nga po silang patirahin muna doon sa kung anong hindi pa po niya naiibinta. Dahil baka po siya, yung pag-initan po itong mga anak ko, lalo na po itong anak ko ay dalaga na po noon. Tatay, pwede ba malaman gaano ba ang kahirap ang buhay po ninyo sa loob ng kulungan? Sobrang hirap po, ma'am. Tiniis ko po yun. Kaya po masakit sa akin. Kami nga po ang nagpa-blatter nung anak ko dahil binastos po itong anak ko. Pagbalik nga po namin, ako nga po ang hinuli ng mga pulis. Nung hindi pa nag-abroad si Mama, kamusta naman si Mama at Papa? Ayun, ma'am, sobrang saya po talaga namin, ma'am. Tapos hindi ko nga po in-expect na dadating po kami sa punto na magiging broken family. Gaano ba katagal na si Mama na wala dito sa Pinas? 6 months po. Kasi nag-abroad lang po siya, ma'am. Wala lang nung nag-abroad. Bali, nakailang abroad na siya, ma'am. Pabalik-balik na siya. Nung last time na nag-abroad siya, na ano pa kami, okay pa kami. Tapos po yun, ito panibago na po ng abroad niya sa Oman. Bali, nung may kinakasama na nga po siya. May pagkakataon ba na yung mga kapatid mo nagtatanong ano nangyari kay Mama, sino yung kasama ni Mama? Alam din naman nila, ma'am, kaya nga po galit po sila. Tapos yung mama ko po, pag sa tuwing chinachat sila, siya pa po yung nagagalit, sabihin niya, bakit hindi siya chinachat? Eh, alam naman po niya kung bakit galit sa kanya. Ano ba yung namimiss nyo kay Mama na, at bakit gusto nyo pa na mabuo ang pamilya ninyo? Ayun, ma'am, namimiss ko po yung pag-aarawan niya sa amin magkakapatid. Yun lang po. Namimiss ko po yung sa umaga, yung nag-aaral pa po kami. Yung todo asikaso niya po sa amin. Tapos yung naiingit lang din po ako kasi yung sa anak niya ngayon din po. Doon niya po halos binubuhos lahat. Ilang taon na yung anak niya sa iba? Siguro po mag-3 na po. Ito yung pagkakataon mo na maparating kay Mama mo yung message mo. Ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Maalam ko nanonood ka. Sana mapatawad mo ko.
Hindi ako maghihinanakit sa'yo kahit gaano kasakit yung mga sinasabi mo sa akin, sa side nyo. Basta palagi mo lang tatandaan, mahal na mahal ka namin. Basta ang gusto ko lang po, yung sa side ng mga kapatid ko, yung sa ikakabuti nila. Kung magbabago ka sa kulungan, tatanggapin ka ulit namin. Lagi mong tatandaan na kahit tumanda ka, tas kahit itakwil mo pa kami, andito lang kami mag-aalaga para sa'yo. Ano ba yung mga pangarap mo sa mga kapatid mo? Gusto ko po makapagtapos sila. Nagsisikap din po ako kahit nagkaasawa man ako, ma'am. Minsan hindi po ako nagkulang sa mga kapatid ko. Nagpapadala po ako kay na papa. Tumutulong po ako ng pangsuporta sa kanila. Kumbaga, ikaw ang naging nanay na ng mga kapatid mo, lalo na ngayon na nandito kayo sa Manila. Etong tinitirahan po ninyo, kanino po? Bali dun po, ma'am, sa boss ng asawa ko, ma'am. Buti pumayag na lahat kayo rito. Opo, okay naman, ma'am. Mababait naman po sila. Tay, kung kayo ba ang tatanungin, mahal nyo pa rin ho ba ang asawa ho ninyo? Kung sa ngayon po na wala siyang pagbabago, baka hindi na po. Mga anak ko na lang po ang aasikasuhin ko. Pag merong pagkakataon, tatay, no, na may mga bagay na hinihingi ang mga anak mo at hindi mo ito mabigay sa kanila, bilang tatay, ano ho ang nararamdaman ninyo? Masakit po. Pero ginagawa ko naman po ang aking magagawa para sa kanila, para mapakain ko lang po sila. Kung ano man po may itutulong ninyo, pinagpapasalamat na po namin ngayon. Kami po ng aking mga at saka po ang aking pamilya. Hindi lang po ang aking mga anak, kundi lahat po kami. Papasalamat po sa inyo. Sisikapin ko po naming mag-ama na palaguin yung inyong ibibigay. Gagawaan ko po ng bahay yung mga anak ko kahit maliit po doon sa tabi ng nanay ko para naman po safety po sila. Kasi po ang bahay po, ma'am, namin ay sa bundok. Malayo po ang kapitbahay. Pero doon po sa tabi ng nanay ko, safe naman po sila doon. So yung bahay ng nanay mo, sir, ay sa ano lang, sa bayan lang? Ahon pa rin po ng bundok pero tabing karsada po ang sa nanay ko. Sige, sir. Kompleto na ho ba ang mga gamit po ninyo? Dito na po, ma'am. Okay. So, ibig sabihin ho, ang ibibigay ho sa inyo ni Idol kapag balik nyo na ho rito. Opo, ma'am. Maraming salamat po. Tara po, kunin na yung mga gamit po. Samahan din namin kayo na makabili ng groceries para habang nandito yung mga bata ay meron ho kayong mapagkukuhanan ng pangkain ninyo sa pang-araw-araw. Maraming salamat po. Naihatid na po namin, nanay, ang inyong mga apo dito. Away-away nga po sila noon na tapos ay nung siya ay nasa abroad, parang api-apihan din itong anak ko dahil na pag nagpapadala yung babae ng pira, ang doon sa nanay niya binibigay tapos binibigyan lang itong mga ito. Kumbaga ho, hindi direkta sa mga anak at sa asawa na pupunta ang padala. Hindi ho, doon sa nanay niya, yung nanay ho ang nagabigay. Sir Randy, magkano ang pinapadala ni Mrs. noon? Nagpapadala po sa akin ng 8,000, 7,000, tapos pagminsan po mga 3,000. Ang pinakamalaki po niya na ipadalawa, yung 19,000 po na dahil malaki na, kaya po malaki dahil ibinayad po dun sa rape na bininta po nung bianan ko ay sa amin po ibininta. Kailan ho ang huling nagpadala si Mrs. sa inyong mga anak? Mga 2016 po siguro. 6 years nang hindi nagpapadala si Mrs.
nun si, Opo, ma'am. high school nun si ano, high school madam noon si itong kanyang anak, si Tintin. Ilang years na ho ba, sir, sa ngayon si Mrs. sa ibang bansa? Ay nasa 10 buwan na po siya ulit ngayon. Okay, so ibig sabihin po, si Mrs. ay pabalik-balik na, pero hindi pa rin nagbibigay sa mga bata. Opo, ma'am. Yung unang kaso, Sir Randy, anong kaso yun? Yung sa tinaniman po ako, ma'am, ng drugs na yun naman po, yung sa totoo lang po, yung pong anak ko ay pinasok po dun sa bahay namin nung kanyang manliligaw. Ay dun po yung pinagkakapit-kapitan, gustong yapusin, di iyak na nga po yung anak ko. Ay nung dating po namin nung anak ko na may binata po akong anak, galing po kami sa gulayan. Pagdating po namin ng bahay, napansin ko po na nag-iiyakan yung mga anak ko. Ay di ngayon po ay sabi ko bakit? Ay ito pong anak ko na dalaga pa po ito noon, ay sabi ay binastos daw po siya nung si John Kenneth Lorito. Ngayon po ay diretso po kami ng barangay. Doon po kami nagpa-blatter na ako po ay yung anak ko ay binastos nung pangalan nga po na yon. Ay nung pagka-blatter po namin, umuwi po kami. Pagdating po namin doon sa aming bahay ay may pulis na po. Anong taon po ito, Sir, nangyari? 2016 po yun, ma'am. So, noong 2016 na nahuli ka, nakulong kayo, Sir? Opo, ma'am. Ilang taon kang nakulong? Kulang-kulang pong 1 taon, mahigit pong 11 buwan. Ano nangyari? Bakit nakalaya ho kayo? Ay di na pag-ipunan po namin na nakiusap po ako doon sa nanay ko na nakapagpiyansa. Ay di sinangla po yung sagingan ko, pinasangla ko na nga po para lang po makalabas ako dahil po sa tindi po ng init sa bilangguan at sobra pong kalungkutan, nalulungkot po ako sa mga anak ko, gusto ko pong makasama. Nanay Liwayway, kayo po ang nag-bail po sa kanya. Magkano ho ang nagastos niyo doon? Ay, naisangla ko po yung sagingan niya ng mahigit na 200. Kamusta yung kaso mo? Tapos na o ongoing pa? Hindi pa naman po, ma'am, yung sa drugs po sa tanim ay hindi pa po na tatapos. Pero yun pong pangalawa ay okay na po, yung pinagbintangan nga po ako na bumarel, na tinuro po ako ako daw po ang may pwedeng gumawa noon dahil yung nabaril po na yon ay ang sabi po ay yung kabit daw po nung asawa ko. So, anong taon naman po ito nangyari, Sir? 2017 po, ma'am. So, after 2016, nang nakalaya ka, another case na naman, yung napagbintangan ka. Opo, ma'am. Nakulong ka ba uli? Nakulong po ako ng 4 na araw sa police station. At wala pa nga po kaming pampiyansa. Ngayon po, yung naisangla na naman po yung sagingan po nung nanay ko. So, Tatay Randy, yung pangalawang kaso mo na to, 4 araw ka nakulong, ito ay na-dismiss na ba? Nagtuloy-tuloy din po kami ng hearing. Sila po ang makakapagpapatunay na talagang wala po akong kasalanan. Ay ang sa akin po, pag hindi nyo po napatunayan at natapos ang kaso, kukontrademanda po ako. Yung pagkasangla ko po ng sagingan, kukwintahin ko po yung tiba nun, kung magkano sa looban ng 2 taon, 2 taon po, ma'am, ang sanglaing, ay kukwintahin ko po yung para ipabalik sa amin. 2016, 2017, ano yung pangatlong kaso? Yung napagbintangan po kami nung kapatid ko, ito nga pong kapatid ko na ito na sabi daw po kami ay nang hold up. Anong nangyari? Bakit nasangkot na naman kayo doon, Sir? Ayun po, ma'am, ang nangyari po doon ay lumusong po kami para asikasuhin po namin yung kaso na yon. Ang dami po namin testigo, may kapitan dito, tapos yung mga konsyal dito, at saka iba pa pong tao, tapos yung pong mag-asawa na ikinasal. Na sa katunayan po, yung kapatid ko na yan ay MC po doon. Pag may maitulong siya at maitulong ay luwag po sa kanya ang pagbigayan, pagtulong. Mahal na mahal ko po yung nanay ko. Yan po ay pagka ako ay meron, hindi ko po matitiis ang nanay ko.
Tsaka naman, madam, yung mga anak ko, pag sinabi kong kailangan ng gayon ng kapatid ninyo, ay pag minsan ay merong nga natutol, wala kayong magagawa. Kapatid ninyo yan. Kung anong meron tayo, pagtulong-tulungan natin. Ma'am Leby, ano ang masasabi mo sa kapatid mo na maraming pinagdaanan, maraming kaso? Kamusta ba ang buhay nilang mag-asawa nung nandito pa yung si Mrs.? Dati naman po okay sila. Pero nung naka-abroad na nga po, doon na po sila nagka-galit-galit. Ano ang mensahe mo sa iyong kapatid? Sana po maging mabuti na ayusin ang mga anak ay makapag-aral at makatulong pa sa magulang. Sir Randy, anong mensahe mo sa iyong kapatid? Mensahe ko naman po sa kapatid ko, napakabuti din po niya. Salamat at nandyan siya para maging kasama ng nanay ko. At siya po ang talagang nagtatrabaho para kumain po sila. Pagka meron naman po ako, ay hindi naman po ako yung magdadalawang salita pa sila. Binibigyan ko rin po sila. Nung ako'y nakakaluag po, pagtawag po nila sa akin, nung ako'y malakas po ang hanap buhay sa Maynila, padala po ako. Kahit pag minsan po hindi sila humihingi, pinapadalhan ko po kung minsan. So Sir Randy, punta na ho tayo ngayon ng police station para makapag-file na ho ng kaso. Ready na ho ba kayo? Opo, ma'am. Tara po. Nabanggit po kasi sa amin na mga kaso daw po si tatay. Kaso niya, ongoing trial ngayon sa Regional Trial Court sa Pinamalayan. Noong 2018, March 2018, meron rin po siyang warrant of arrest na lumabas, and according dito sa warrant section ko, is na-serve na raw naman to. Anong kaso po ito, Major? Ang kaso niya rito is frustrated murder. And then meron pa siyang isang kaso na robbery naman. Naganap noong March 23, 2018, dito rin sa Bayan ng Bansod sa public market, kung saan ang kanyang complainant ay si Mr. Edwin Yanga. So, pinapacheck ko pa rin kung anong status nitong robbery complaint sa kanya. And kung ito bang status nito ay kung dismiss na o ongoing pa rin. So yun yung mga records niya na meron dito sa Municipality of Bansod, sa PNP Bansod. So kung ang tinatanong niya po, tungkol sa kanya, yun po yung mga pending cases niya na meron dito sa amin. Doon naman po, sa record niya po sa Barangay Major, kamusta naman po? Nakahingi ako ng certification sa barangay. Sinicertify na wala raw naman siyang violation or infraction. Tungkol naman po sa kanyang asawa at sa mga bata, dahil hindi po ito nagsusustento, ano po yung maaring maikaso po natin? Ang masasabi ko sa iyo, kung lahat naman to, ongoing lahat yung hearing na yan, wala kang dapat ikatakot. Kasi base dito sa lahat ng record mo, may mga complainant ka. Kung sinasabi mo na yan ay hindi totoo, siguro kausapin mo yung complainant mo. Pag sinasabi mo na nagawa ka ng istorya, ang tatanungin dyan yung complainant, hindi police. Ngayon, kung ongoing yung kaso mo, mag-attend ka lang at wala kang dapat ikatakot sa mga hearing. Kasi kung talagang ikaw ay walang pananagutan dyan, ang korte na yung makakapagsabi. At kami lang naman gagawa ng tungkulin namin just in case na di ka umattend at mag-issue ng warrant of arrest yung korte, talagang malamang yun yung ikatakot mo kasi hulihin ka namin kung may warrant na lumabas sa'yo.
Mula po nung pagkalaya ko, wala na po akong ginawa, kundi yung gabi po, halos gawin kong araw para lang po yung mga anak ko ay mahanapan ng pangkain bago nasunod-sunod na naman po ako ng kaso na wala naman po akong kinalaman. Yung mga anak ko na lang po ang aking inaasikaso. Ang makakasagot dyan, yung complainant mo, hindi kami. At ang korte. Dahil nasa korte na naman yung kaso mo. So, ang korte na yung magtitimbang kung ikaw ba ay na-frame up lang o talagang totoo yung sinasabi ng mga complainant mo. Thank you po, Major, sa buong assistance po natin at sa pagtugon din po sa nais po nila na maireklamo yung kanyang misis at yung mga bata sa hindi daw po pagsusustento. Thank you so much po, Major. At sa verified facts din po na inyo pong pinesenta po sa amin, ito ipapakita po namin kay Idol at nagpapatunay din po na kung ano yung mga pending cases niya po at tapos niya na kaso. Thank you so much po, Major. Welcome po. I-provide namin kayo ng kopya ng lahat ng case folder niya kung kailangan nyo. Tapos siguro kung yung court ay dumating na yung verification namin, mas maganda para kung baka mamaya may warrant pa rin siya, ay dapat siguro hulihin na namin ngayon kung ma-verify kung may warrant. Nabanggit nga na meron pa ho kayong mga pending cases, so nasa korte pa. So kailangan ay attendan nyo lang, no? Kung kayo kailangan mag-explain sa korte pa rin. So paghandaan nyo lang yung mga darating nyo pang mga hearings. So sa ngayon, kung habang wala pa kayong nare-receive o natatanggap ng mga sampina, kailangan ay pagtuunan nyo muna ng pansin ng mga anak nyo at yung mga ebidensya na magpapatunay na ikaw ay mga na-frame up lamang. So ngayon, nabanggit ni Major ay kukuha na kayo ng mga salaysay para ma-assess kung anong maaring maikaso natin kay Mrs. para magamit po natin iyon sa POEA, makapag-file tayo para mapauwi natin si Mrs. at maobliga po na makapagsustento sa mga anak ninyo. Malaman, may mga records po ba dito sa atin si Sir Randy? Wala naman akong nakikitang file na record niya, buhat nung ako nang naging kapitan. Kaya sa tingin ko po, wala siyang record buhat nung ako naging kapitan. Kamusta naman po siya rito, Kap, sa inyo pong barangay? Kamusta po yung kanyang pamumuhay po rito? Maayos siyang namumuhay dito sa aming barangay sapagkat nakikita ko kung minsan ay nagninegosyo siya yung buy and sell ng saging, puso, naka-tricycle siya, papunta ng bayan, namimili siya rito. At kung minsan naman, may baboy siyang alaga. Yun lang po ang mga nakita kong hanap buhay niya dito. At alam ko may lupain din po silang, hindi naman maluang, kunti, meron sila rito. Kilala niyo rin po ba, Kap, yung kanyang misis at kung may alam din ba ang barangay sa storya po nilang mag-asawa? Yun nung istorya nila mag-asawa nung una, hindi ko rin masyadong alam. Kasi nung ako yung naging kapitan na, hindi na yun ang asawa niya. Wala na dito yung babae. Ano po ang may papayo niyo po sa inyong mga kababayan po, mga taga-residente po ng barangay na kapag may mga ganitong problemang mag-asawa na dumulog po sa inyong barangay?
Bali ang mapapayo ko lang doon sa mga kabarangay ko na dumudulog dito sa amin. Pag hindi ko na makaya, saka ko man dinadala sa DSWD para doon namin pag-usapan upang matulungan kung ano yung mga pangailangan, ano yung mga may tutulong ng bawat isa. Lalo na po sa pamayanan, sa aming barangay. Lahat po ng problema na yan ay niresolve po namin ng maayos, pinag-usapan. Yun po ang ginagawa namin dito sa aming barangay. Sir Rafe, maraming salamat po. Nakauwi po kaming mag-anak dito sa Mindoro dahil po sa tulong ninyo. At maraming salamat po sa mga grocery na ibigay ninyo. Maraming salamat po. At saka yung pong kaso ng asawa ko, salamat po at magagawa na po siya ng kaso. Ang magiging kaso niya po ay adultery. Maraming salamat po sa iyo, Idol. At salamat po sa ibibigay niyo po sa akin na pangkabuhayan sa pagbalik ko ng Maynila para po makapaghanap buhay ako ng maayos. Pipilitin ko po na yung ibibigay ninyong tulong ay pipilitin ko po na mapalawak at para po may pasuporta ako sa mga anak ko. Maraming salamat po, Boss Idol. Tatay Randy, ngayon po ay ibibigay na namin yung pangkabuhayan na hinihingi mo kay Idol Rafi. Naisip mo na ba kung anong pangkabuhayan ang gusto mong ihingi kay Idol? Hinihingi ko po sana ay yung pangkabuhayan ko, yung magpantinda ko po ng prutas, mag-iikot po ako dito. Kahit po hindi muna ako sa Balintawak. Ano tatay ang gagamitin mo na panglako sa pagtitinda ng gulay at prutas? Ay mas maganda sana po kung may motor dahil para po kahit medyo malayo po ay makaikot ako at para po mas maganda ang kita para po mabigyan ko po ng magandang buhay yung aking mga anak. Sa ngayon Tatay Randy, ilan yung mga bata na naiwan doon sa Mindoro? Bali, 3 po ma'am yung naiwan po doon. Tapos kasama ko po yung isa ngayon po dahil pinagpaalam ko po sa teacher niya na kahit po 1 linggo para po tuloy-tuloy po ang pagtitinda dito kahit dito lang po bantay po siya dahil sanay naman po siya magtinda no sa Balintawak po kami. So tatay, samahan ka namin ngayon, bumili tayo ng motor. Ready ka ba? Natutuwa po ako dahil po mabibigyan ko po ng magandang hanap buhay yung mga anak ko. Para hindi po sila mahirapan sa bundok dahil naawa po ako sa kanila. Pagtitiba po kami ng saging, pasan lang po nila para lang po mabuhay kami. Ito na yung hinihintay mo at pagbabago ng buhay mo. Meron ka ng maibibigay na ipapadala sa mga anak mo doon sa Mindoro. Po, maraming salamat po, Idol. Ano po ang model na napili ni Sir Ran? Yamaha YTX 125 po. Magkano po ang SRP po natin? Ang SRP po ni Yamaha YTX is 52,900 pesos. So ngayon sir, babayaran na ho namin fully paid itong motor na napili ni Sir Randy. Okay, thank you po ma'am. Congratulations sir, ito po yung susi ng bago nyong motor, Yamaha YTX 125 po. So congratulations po. Idol, maraming salamat po. Makakatulong po ito sa pamilya ko. Maraming salamat po. So sir, eto na ho, babayaran na po namin in cash yung motor ni Sir Randy.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 53, sir. 53,000. Apo. Ma'am, ito po yung receipt na ano natin. Galing tayo ng police station sa Mindoro at pina-verify namin kung ikaw ba ay may pending warrant at kamusta yung dalawang kaso mo. Ngayon po, nagbigay na ho sa amin ng kopya ang Bansud Police Station na galing po doon sa korte at dismiss na po yung dalawang kaso mo, yung robbery at yung murder. Wala na po kayong problemahin tayo. Maraming salamat po. Opo. Tatay Randy, ito na yung pinakahihintay natin dahil ito na, nasa harapan mo na, ito na yung pangkabuhayang handog po sa inyo ni Idol Rafi para meron ka nang maibigay sa mga anak mo na nandoon sa Mindoro. Masayang-masaya po ako dahil sa tulong na binigay na ni Sir Idol Rafi. Maraming salamat po. Nabigyan niya po ako ng isang brand new motor para po sa pangkabuhayan. Nabigyan niya ako ng negosyo para maitaguyod ko po ang aking mga anak na nandito at yung mga nasa Mindoro po. Maraming salamat po. Asahan niyo po na palalaguin ko po itong binigay niyong negosyo alang-alang po sa aking mga anak. Maraming salamat po, Idol Rafi. Idol, wala po isang oras, nakabenta na po ako ng 1.8. Maraming salamat po sa lahat ng bumili. Maraming salamat po.